Magandang hapon sa inyo lahat mga kapuntos na nakantabay sa ating programa dito sa Straight to the Point. Ngayong hapon na ito, meron akong i-feature sa inyo na video kung saan ay meron akong tinanong na isang member ng Saksi ni Jehovah. Yun ay dahil minsan may nakita kasi ako nag-post itong si Maricel JW ng isang video na patungkol sa kay Father Darwin Gitgano at tila nakikialam sa aral ng iba. So, tinry ko kaya tanungin siya, no? Siya wala siyang panahon para magtanong kay Father Darwin at ayaw niya ring patanong. So, ito yung mga tipong tao na umiiwas na baka mabuking ang kanilang pagsisinungaling, umiiwas sila. Yan kapag meron kang sikretong tinatago, normal lamang na ikay iiwas, ikay tinatanong. Tinan mo yung mga kriminal, di ba? Kapag sila ay may tinatago, takot yang imbestigahan. Ayun na sila iniimbestigahan. Ito naman si Maricel JW is, ako'y kumontak sa kanya para sana magtanong, no? Pero ang gusto niya na mangyari is, sabi ko, through video call, ayaw niya. Kung ayaw mo sa video call, let's do it on audio call. Ayaw pa rin niya. Ang gusto niya, through keyboard. Aba, hindi ko inaasahan na itong si Maricel JW ay isa palang keyboard warrior level. No? Pang level lang pala siya ng keyboard warrior. Yung bang tipo na pwede mo namang sabihin, bakit ayaw pang sabihin, idamo pa sa chat, para bang naniniguro na through copy-paste ang mga reasoning. So, yung mga ganyang tipo is hindi talaga yan sabihin natin na mayroon talagang sikretong tinatago. Kaya, sabi ko sa kanya, dinaan ko na lang sa chat yung aking tanong, biblical ba yung katuruan ninyo na ang tatanggap ng tinapay ni Kristo ay yaon lamang nasa 144,000. Yun ang tanong ko kasi, yun ang tanong ko na iniiwasan ng mga saksi ni Jehovah. And as what I expected, sinabi ni Maricel JW na siya ay sasagot daw pero hindi through audio call, hindi through video call, niya sasagutin din sa chat. Kundi sasagot siya sa kanyang videong ipopost, no? At siya nga ay nag-post ng video. At yan ang ating itatampok bukas sa Straight to the Point. But as of now, gusto ko munang ipresenta sa inyo yung mga nangyaring pagtatanong ko sa isang member ng Saksi ni Jehovah. Kung saan, ganon din tanong ko pa rin at ang nangyari inubos niya ang oras sa kakapaligoy-ligoy. Kaka-side comment, kakapaligoy-ligoy. Ayun. Kaya sa mga bago po sa aming channel, don't forget po to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa mga video na i-upload ko sa channel na ito. And yun na po. Let us observe sa argument ng saksi ni Jehovah tinanong ko na nagngangalang Jeffrey Lagoy. Alamin natin kung siya ba ay sumasagot sa katanungan o panay gawa ng paraan para malihis ang isyong pinag-uusapan. Kaya wag na po nating patagalin. Ito po, simulan na po natin. Yung tanong ko sa iyo ba, yung sumulat ng magasin na yon, naisaksi ni Jehovah dire? Hindi. Naisaksi ni Jehovah dire? Marami brad. Kami. Meron. Marami yan. Pwede magtanong sa aral ng saksi ni Jehovah? Asama bro? May tanong lang sana ako kasi minsan naimbitahan kasi ako sa isang annual celebration ng Lord's Supper. Pag Bisaya bro, kay kabaw ko Bisaya ka. Maganda kasi nire-record ko to Nire-record ko to kaya gusto ko
Gusto ko sanang Tagalogin natin para sa mga nakikinig na maunawaan tayo. Ano to? Gusto ko lang kunin ko lang yung side nyo. Kunin ko lang yung side nyo. Huwag kayong mag-alala. Kunin ko lang yung side nyo. Okay. Ito yung bro. Ito yung tanong ko bro na minsan kasi naimbitahan kasi ako sa sa annual celebration ng Saksi ni Jehovah sa Lord's Supper. Tapos napansin ko yung mga tao nandoon pag bibigyan ng tinapay ayaw tumanggap. Kaya naitanong ko na ba't ayaw nila tumanggap ng tinapay? Sabi naman ng... Bro, choppy ka bro. Ha? Choppy ako? Choppy. Oo, masaba. Hindi ako siguro, may nag-iingay siguro sa iba. Ano ba bro? Okay na. Okay. Magtanong ka na. Ito yung tanong ko ngayon. Nagtaka ko kasi doon sa Saksi ni Jehovah, yung mga tao ayaw tumanggap ng tinapay. Ako'y napatanong doon sa nag-invite sa akin. Tanong ko sa kanya is, bakit ayaw tumanggap ng mga tao ng tinapay? Ang sabi nung nag-invite sa akin is, ang authorized lang daw na tumanggap ng tinapay ay yung nasa 144,000 na makakapunta sa langit. Hindi ako nakapag-follow up ng tanong doon dahil nasa loob kami ng Kingdom Hall. Baka magkagulo So tanong ko na lang sa inyo kung mga Saksi ni Jehovah yung mga nandito. Yung bang katuruan ba ng Saksi ni Jehovah na 144,000 lang ang pwedeng tumanggap at kumain ng tinapay? Yan ba ay biblical bro o gawa-gawa nyo lang? Ikaw muna pwede magtanong. Yes, ano yon? Sino ba yung nag-imbita sa iyo para sa memorial? Dundon. Dumalo sa... Dundon, apelido niya is Habines. Dundon Habines. Kakilala mo o kapitbahay mo? Kamag-anak ng misis ko. Kamag-anak ng misis mo? Oo. Buhay pa siya ngayon? Buhay pa yun bro. May yun. Madali lang makilala yun dahil yung paa niya is yung bang parang yung hindi na yung paa niya talaga putol pero may dinugtong na iba na parang na lang paahan na lang niya. Pwede siya makapaglakad ng ng gamit yon pero minsan tagilid-tagilid nga lang. So, tanong ko, bakit hindi ka nagtanong sa kanya ng tuluyan? Dahil napakaraming tao noon parang parang annual. Nung pagkatapos ng memorial, hindi naman araw-araw yung memorial. Kasi hindi. Ang dating dito, actually, parang bro, ka na malaman. Bro, actually bro, teka muna. Ang dating dito, teka muna. Ang dating mo dito, parang excited ka na malaman ang sagot. Kaya nga, ang tanong ko sa iyo, bakit hindi ka nagpatuloy sa pagtanong sa kanya para masagot yung tanong mo? Kasi actually bro, lang ng asawa ng misis mo. Bro, ito bro hindi ko siya natanong kaagad dahil hindi namin siya kapitbahay. Napadalo na siya doon. So ang ginawa ko, bawat Saksi ni Jehovah, bawat Saksi ni Jehovah na dumadalo sa lugar namin o napapadpad sa lugar kung nasaan ako, tinatanong ko sa tanong na yan, umiiwas. Ang lagi na lang sabi sa akin is, balik na lang kami next time para ating pag-usapan yan, no? Ako naman, ayaw ko naman pilitin. At kayo naman ngayon, nandito naman kayo sa online, alangan naman ako iwan nyo pa din sa online. So, dahil nasa online na tayo, sana masagot yung tanong na yon. Kung biblical ba ang turo ng Saksi ni Jehovah na yung 144,000 lang ang dapat kumain ng tinapay. You see, bro, biblical po yan, bro. Biblical. Sige bro. Yan. Mari mo bang ibigay sa akin, bro, anong talata sa... Yes, ito ha. Sige bro, anong talata, bro? Anong talata sa Biblia? Ito bro. Sabi ni Cristo, yung 144,000 lang ang pwedeng kumain ng tinapay.
ito muna sagot ko, bro, ha. Ang sagot, ang tanong mo kanina kung biblical ba yan o hindi, ang sagot namin biblical yan. Pero hindi, never po sinasabi namin na letra po letra mababasa. Okay? Sige bro, kahit ano lang bro, kahit diwa lang bro, kahit diwa lang, kahit hindi, ako naman talaga hindi naghahanap ng letra por letra, kahit diwa lang, diwa. Saang diwa, o diwa lang ha, hindi na letra por letra ha, saang diwa sa Biblia natin nababasa na ang sinabi ni Kristo, ang kakain lamang ng kanyang tinapay ay yaon lamang nasa 144,000. Kahit diwa lang, diwa. Yan, gusto ko itong mapansin ninyo ito, no? Ako yung tipo na pag nagtanong, hindi naman ako naghahanap ng letra por letra eh. Hindi ako yung tipong naghahanap ng letra por letra. Dahil alam ko na hindi tama na laging nakarely sa letra por letra. At yun ay isang uri ng pagliligaw naghahanap ng letra por letra. Para sa akin, kung mayroong letra por letra, much better. Yung may labas, halimbawa, maghanapin tayo. Saan mabasa letra por letra? Tunay na Diyos si Kristo. Kaya ko maglabas dahil meron naman talaga. Pero kung wala, hindi na kailangan maghanap ng letra por letra. So ito ngayon na, for me, sa aking side, hindi ko gawin maghanap ng letra por letra sa mga nakakatunggali. Ang sa akin lang, pag sinabi ko kahit diwa, naiintindihan. Sampulan lang natin ano? Letra por letra, wala kang mababasa sa Biblia na si Pedro merong asawa. Yan ha? Letra por letra, wala kang mababasa na si Apostol Pedro may asawa. Letra por letra, wala yan. Ang mababasa sa Biblia, si Apostol Pedro merong biyenan. Yan. Walang letra por letra na si Apostol Pedro merong asawa, pero may mababasa sa Biblia, letra por letra na si Apostol Pedro merong biyenan. Then let's jump to the conclusion. Dahil meron siyang biyenan, then meron siyang asawa. Though kahit na hindi nakasulat sa Biblia letra por letra na siya ay merong asawa, kundi dahil may mababasa doon na si Apostol Pedro merong biyenan, then meron siyang asawa. Yun ang sa akin. Yun ang diwa. Yun ang diwa, no? Kaya, ang hinahanap ko dito, isang talata na magpapatunay na ang sabi ng Panginoong Jesucristo na ang pwede lang kumain nung tinapay ay yung nasa 144,000. Kahit hindi letra por letra, as long as naiintindihan mo sa mismong talata na kung susuriin ng mga Bible scholar ay tugma, halimbawa ganito, lahat ng Bible scholar, pabasahin mo nung si Pedro may biyenan, lahat sila, ang kanilang sagot doon, si Pedro may asawa. Lahat sila. Kahit na walang mababasa si Pedro may asawa, pag sinabi si Pedro may biyenan, ang conclusion ng mga Bible scholars dyan, si Pedro may asawa. Kaya kung sana kung kukuha ng mga talata bilang pansagot sa aking tanong, dapat kumpirmado ng mga Bible scholar na ang tinutukoy dyan yung tinapay na ipinapakain ni Kristo. Kung hindi yun ang conclusion ng mga Bible scholar, then you are quoting the verse out of context. At hindi yan ang sagot sa aking tanong. Ngayon, itong saksi ni Jehovah na ito ay talagang inano ko na sagutin niya yung tanong, pero naubos lang ang isang oras ko na sa isang tanong na yon hindi sinasagot ng tama. Ang ginagawa, bigay ng talata pero iba ang context. Tapos dugtungan ng ibang talata, iba rin ang context. Tapos dugtong naman ng ibang talata, iba rin ang context. Resulta, inililihis ang issue sa main topic ng aking tanong. Ito, panoorin natin ang buong pangyayari sa naturang talakayan kung saan ninyo makikita. Tandaan nyo ito ha. The more na umiiwas ang saksi ni Jehovah sa tanong na ito,
the more na ipapakita na unbiblical ang kanilang doktrina niya. Tandaan niyo ang saksi ni Jehovah is isa sa mga relihiyon o sekta ng pananampalataya, denominasyon, isa sila sa mga nagtuturo ng sola scriptura o Bible alone. Tingnan natin kung ito ba ay biblical, aral nila to eh. Sabi nila, ibig sabihin doon ng Bible alone is dapat lahat ng aral na itinuturo ay nasa Biblia. Tingnan natin kung biblical ba itong ilang doktrina na ang tatanggap lamang ng tinapay ni Kristo ay yung nasa 144,000. Itong si Jeffrey Lagoy ng Saksi ni Jehovah, inubos ng isang oras, hindi sinasagot ang aking tanong. Eto, simulan na po natin at obserbahan lang ninyo. I-play ko po yung buong pangyayari at obserbahan na ninyo kung sinasagot ba ng tama ang aking katanungan. Narito. Sige bro. Hello? Diyan pa ba kayo? Hello? Nawala man. Ayaw, nag-out na to si Nag-out si iniwan pa rin ako kahit online na. Oh, sabi ko na nga ba basta saksi niyo ba tanongin ko niya, iiwan talaga ako eh. Ano pa ibang saksi niyo ba dito, Brother Kalisa? Si Joe Mac o si Jeffrey. O sige, Jeffrey. Saan si Jeffrey dito? Jeffrey? Sa taas. Oh, Jerry pa. Oh, Jerry. Sige, pakisagot Jerry, kasi yung isa umalis na. Yan ang ginagawa nila bro. Pag yan tinanong ko bro, iniiwan ako bro. Iniiwan na. Pakisagot po. Ito po, isasagutin ko yung ano mo. Kasi ganito po ayon Ito po, pakibasa po sa Juan, Kabanata 14, Talata 3. Ay, hindi naman niya patungkol sa bro. Bro, hindi naman patungkol sa tinapay. Hindi basahin mo nga eh. Sinasabi ko nga sa iyo. Makinakit mo yung basahin mo. Basahin mo muna, basahin mo. Bro, bro, ang context niya bro, 14 doon. Basahin mo nga, sabi. Basahin mo muna. Kunin sila. Ang context niya bro, siya ibabalik para kunin sila. Ang tanong ko, yung tinapay. Eto, bigay mo na akong talata. Ayon sa John chapter 6. Ito bro. John chapter 6:54. Etong sinasabi rito. John 6:54. Ang kumakain ng aking laman. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. So, sa Bisaya niya, kung babasahin mo yun sa Bisaya, ang nakalagay naman sa Bisaya ganito, no? Ang mukaon sa akong unod, ang mukaon. So, based sa context ng talata, bro, kahit sino. Pero sa katuruan kasi ng saksi ni Jehovah, exclusive lang siya sa 144,000. Kaya yan na nga. Yung John chapter 14, hindi siya related sa tinapay. So ang tanong ko sa iyo, saan kahit diwa man lang, wag lang yung out of context sa talata. Wag lang yung out of context. Karugtong yan, karugtong. Kung babasahin mo, dinirekta ko yan kasi yung sinabi mo dyan, di ba, tanungin kita, sino ba yung kumakain ayon sa ni Panginoong Hesus, yung hapunan, banal na hapunan? Doon sa banal na hapunan, sila lang. Di ba? Mapustulis mo yan. Yung sa banal na hapunan, sila lang. Pero sa Gawa, Kapitulo 20, versikulo 7, hindi lang sila. Wait lang. Okay. Sa Gawa 20, versikulo 7, hindi na lang sila. Marami na yon. Hindi sila.
Ng unang Kaya araw ng sanglinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral, si Pablo'y nangaral sa kanila. Pag sinabing kanila, marami na 'yon. Hindi lang okay. mga Kaya nga, apostol. yan nga. Si Doon na kasi Pablo'y tayo nangaral sa bumabalik. kanila hanggang hating gabi sapagkat aalis na Okay. siya na siya kinabukasan. So hindi lang sa mga apostol na ito. Tama. Ay, wala, hindi na akong ano dyan. Oh. Kaya So, nga, ang ito tanong nga, ko- pinapabasa. Ang tanong ko Kaya, ngayon, bro, yun na nga, karugtong yan. No, ayan, na mga yung ano mo, binasa, karugtong yun. Kaya nga, ito ang pinupoint ko, ito ang ano mo, makisuyo ako, basahin mo. Yan na talata. hindi nga siya, Una-una, bro, hindi nga siya context, bro. Out of context siya pag basahin mo lang. Kaya nga, ang sabi ko, basahin mo lang yan. Alam ko yung nasa loob, bro. Alam ko na sa loob niyan. Yung sa Basahin mo lang. Para sa bahay ng Di ba? aking ama ay may mga tahanan at kayo dadalhin Kasi sabi mo doon. kasi, ganito. Kasi sabi mo, di ba? Sabi mo, ha? Sige. Ito, babasahin ko na lang para walang gulo. Basahin ko na lang. Oo. Tinitiyak ko sa inyo, wala itong kinalaman sa tinapay. 14:1 Okay. hanggang Wala 3. 14:1 hanggang 3. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Sa madaling salita, ang talatang ito, bro, walang kinalaman sa tinapay. Ang tanong ko sa iyo, patungkol sa tinapay. Hindi ka nga nakikinig, sabi ko eh. Paano mo malalaman yan na hindi ka nakikinig? Bro, nakikinig Hindi. ako. Alam ko na ang context nito is not about the bread. Kung nakikinig ka, ito ang masasabi ko, kung nakikinig ka, dapat makikinig ka talaga. Hindi ka talaga sagbat ng sagbat. Ano? Hindi ganyan. Sige nga. Kasi mo sa Revelation. Ba't na po ka sa Revelation? Kaya nga, ayan ka naman. Ay, hindi ka nakikinig. Tatakbo ka naman ng Revelation 7. Ayun na naman. Ayaw mo naman kasi hindi talaga mo. makikinig. Di ba? Ayan naman. Sa Revelation 7, ang tanong ko, saan sa Biblia mababasa na ang sabi nito, ulitin ko tanong ko saan sa Biblia mababasa na sinabi ni Kristo na ang kakain lamang ng kanyang tinapay ay yaon lamang nasa 144,000. Tumakbo ka sa John 43, walang kinalaman sa tinapay. Tatakbo ka sa Revelation chapter 7 verse 2 to 4, wala namang kinalaman sa tinapay ulit yun. Sabi ba ako ng 7? May sinabi ba akong 7? Revelation 14, Revelation 14. 14. Walang kinalaman sa tinapay pa rin yun. Basahin mo muna. Ilan yun? Ilan ang sinabi doon? Alam ko 144,000. Pero alam mo, 144. Ano ba? Pero ang tanong ko, nabasa mo yung 144,000 o hindi? Hindi, basahin mo. Ano ba? Ang tanong Mababasa mo yung 144,000 doon, hindi? Saan sa Biblia sagutin mo muna ang tanong ko. Sagutin mo muna ang tanong ko. Na ang kakain lamang, meron siyang instruction ba na ang kakain lamang ng tinapay ay yaong nasa 144,000. Yung pinagtagpi mong talata, walang kinalaman yun sa tinapay. Ay, hindi ka nakikinig. Brother Kalesa. Ito, kakasabi mo lang. Yes, brother. Ikaw ang mag-judge, bro. Babasahin ko lahat ng talata niya. Ikaw ang mag-judge kung may kinalaman ba sa tinapay ang pagbabasahin ko. Sige. Revelation chapter 14. Ano yon? 14 verse? 1 hanggang 5. Ha? 1 hanggang 5. 1 hanggang 5. Sige, basahin natin na kung may ito ba may kinalaman sa tinapay. Sige. Huwag ka munang Tumingin ako at nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion. Kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko mula sa langit ang isang tinig na sinlakas ng rumaragas ang tubig at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa.
Sila yung umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono, nakatrina ko, wala pang tinapay rito, at sa harap ng 4 na nilalang na buhay, at sa harap ng matatandang pinuno. Walang matututong umawit sa awit na yun, kundi ang 144,000 tinubos mula sa daigdig. 4. Ito ang mga lalaki na natiling walang dungis at hindi nakipagtalik sa mga babae, na natili silang mga birhen, wala pa rin tinapay, sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Sila tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. 5 na. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Brother Kalesa, may napansin ka tungkol sa tinapay? Okay, basahin. Walang tinapay dyan na nasabi. Wala kang sabi. Pero sinabi mo kanina, ito na nga, ikaw nagsabi kanina, yung mga sinaaral ni Kristo na sinabihan na mag-ano ako doon sa langit, yung mga apostolis, di ba? Sabi mo kanina. Bro, hindi ko tinatanong. Sabi mo, hindi ko tinatanong. Sabi mo, yung mga hindi ko tinatanong kung sino hindi ko tinatanong kung sino ang makakasama niya sa langit, kung ilan silang lahat. Ang tanong ko, saan sa Biblia mababasa na inutos ni Kristo na ang kakain lamang ay yung nasa 144,000? Sasabi mo lang kanina, ito makinig ka. Sasabi mo kanina, yung kumakain na kasama ni Kristo sa banal na hapunan, yung mga apostoles. Oh yes, yung mga apostoles. Pero nung wala na si Kristo, ang mga apostoles na ang namigay, marami silang binigyan, hindi naman mga apostoles. Paano ngayon yan? Hindi, makinig ka muna. O ngayon, sige, patunayan mo sa akin na yung binigyan ng tinapay sa Gawa 27 ay kabilang sa 144,000. Oh, kabilang sila. Asan ang ebidensya mo? Sinong Bible scholar ang may papresenta mo sa akin ngayon na ang binigyan lamang ng tinapay sa Gawa 20 versikulo 7 ay yung nasa 144,000? Makinig ka muna. Sasagot ko ha. Sabi mo kanina na yung mga apostolos ang binigyan at sinaaral ni Kristo at kasama niya kumain. Di ba? Kaya nga yung sa Gawa, yung tinatawag sa doon sa Revelation 20 na sila ang unang bunga, di ba? Hindi yan ang tanong, bro. Hindi yan ang tanong eh. Ang tanong ko sa iyo, hindi ko tinatanong kung sino yung unang bunga, hindi ko tinatanong kung sino yung makakasama. Ang tanong ko, saan mababasa na ang utos ni Kristo, nagsabi siya na yon ang kumain lang nun ay yung nasa 144,000. Yun na nga, sabi mo kanina, yung kasama, yung sagot mo kanina, ikaw na nga nagsabi. Ay hindi bro, yung kasama niya doon, labing dalawa lang yon. 12 lang yun ha. 12 lang yun. Hindi kasama si Apostol Pablo doon. Hindi kasama si doon, yung pinalit kay Judas. Tapos, sa unang Tesalonica 4:16 hanggang 17, lahat na darat na niya na kay Kristo, iaakyat sa langit. Yun sila yung pinakauna. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, ito. Wala akong pakialam kung ilan yung aakyat sa langit, ilan yung makakasama niya doon. Ang tanong ko, very simple lang naman eh. Saan sa Biblia mababasa na sinabi ni Kristo na ang kakain lamang ng kanyang tinapay ay yaon lang nasa 144,000? Yun na nga ang sagot ko. Sinabi mo kanina, sinabi mo kanina yung mga apostolis na sinaran. Sino ba yung mga kasama ng mga apostolis? Kasama na yung mga binasa mo, mga talata, no? Yung mga talata na sa Gawa. Hindi ba bro? Nag-ano ka bro eh? Nag-ICGCs ka eh. Kumbaga, gumagawa ka. Sige, ito, para maging patunay ang sagot mo. Sinong Bible scholar? Yan ha, para maging tayo ha. Kasi gumagamit ang Bantayanan Tore, ng mga scholar. Dayo, sinong Bible scholar? Brother, ang may pipresenta mo sa akin ngayon na nagsabi na yung nasa Revelation 14, 1-5, sila lang yung pinapakain ng tinapay. Kaya nga, yun ang sinabi doon sa di ba sinabi? Hindi bro, ilabas mong ebidensya mo bro. Sinong Bible scholar ang nagsabi na ang nasa Revelation 14, 1-5, sila lang yung pinapakain ng tinapay?
Yun na nga, ang sabi doon, sila ang tinatawag na unang bunga. Ay, hindi ko tatanong kung sila ba ang unang bunga. Hindi ko talaga. Wala akong tanong bro kung sino ang unang bunga. Ang tanong ko, saan mababasa na ang utos ni Kristo, ang kakain lang yung 144,000? Kasi ang sentido ng John 6:54 to 56, lahat na pwedeng kumain. So hindi yung 144,000. So nasaan yung yung sabi ninyo na yung 144,000 lang ang inatasan na kakain ng tinapay. Basahin Gusto ko ba sagot ko? Hindi. Hindi ka sumasagot bro eh. Sumasagot ako. Nagdadahilan ka, hindi ka sumasagot. Sumasagot ako. Sagbat ka ng sagbat. Kanina ka pa ha. Sige, Brother Calesa. Brother Calesa, ikaw pa desisyonin ko, Brother Calesa. Siya ba'y sumasagot sa aking tanong o nagdadahilan? Mo. Wala pang sinasagot si Brad Jeff. Nililis niya yung tanong mo, Brad. Huwag mong ilihis ang tanong ko. Hindi ko tinatanong kung sino yung unang bunga. Hindi ko tinatanong kung sino yung makakasama. Ang tinatanong ko, saan sa Biblia mababasa na inutos ng Panginoon na yung 144,000 lang ang kakain. Yun ang tanong ko. Sagot ko, huwag kang magsagbat ha. Hanggang matapos ako ha. Sige, Brad Jeff, sagutin mo. Sige, Brad Jeff, sagutin mo. Sasagutin ko ha. Kanina ka pa ha. Ang gulo mo. Huwag nang side comment, Brad Jeff. Sinabi mo ha. Ito kanina ha. Sasagutin kita ha. Huwag kang magsagbat. Ang sabi mo kanina, yung tinanong kita tungkol doon sa sinong kumakain doon sa kasama ni Kristo? Sagot mo, ito? Kasama yung kasama niya, yung 12 apostoles. Naging 11 na lang, sabi mo. At kumakain. At binasa din natin, sino yung sinaaran na aakyat sa langit? Sabi mo, doon sa yung kausap ni Kristo, yung 12 apostoles. Yun na nga. Kaya nga, dahil doon sa sagot ko, kasama na yun, yung sa gawa at yung sa 144,000 na binasa mo doon sa Revelation, yun sila ang tinatawag na unang bunga. No? Ayun na yung sabi ni Panginoong Jesucristo na kumakain sa kanyang laman. Kaya nga doon sa Mateo, ito ang niya sa Mateo, baba natin. Ito, panata. Ito lang, basta babasahin ko sa Bisaya na lang. Bro, ang haba lang dinaldal mo, hindi pa sinasagot ang tanong ko. Bro, ang haba ng mga dinaldal mo, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Please, sagutin mo na. Ayan naman, sumasagbat ka naman. Sinasagot kita, ayaw mo pang makinig ha. Kanina ka pa. Hindi ka sumasagot eh. Ang ginagawa mo, nagtatagpi-tagpi ka ng mga talata, tapos binibigay mo ang konklusyon mo. Hindi ka sumasagot. Sumasagot ako. Nagbabasa ako ha. Hindi pa ako tapos. Nagbabasa ako. Ang gulo mo. Sabi ko, kaya, yan madala? Yan kasing mo eh. Nagtanong ka, sinasagot kita. Ilay mo yan. Di ba nakikita natin kung sino yung sumasagbat sa ating usapan? Sumasagot ako. Inaano mo? No? Hindi, ang gulo mo talaga. Sumasagot ako ha. Hindi mo Ang gulo mo kausap. Ano pang gusto mo? Pasasagutin mo ako? Hindi. Hintay bro, ginagawa mo, nagtatagpi-tagpi ka ng talata, tapos binibigay mo ang iyong conclusion. Conclusion mo yon. Hindi yun ang sagot sa tanong ko. Ang tanong ko, saan sa Biblia mababasa? Ayun na nga yun na nga ang sinasagot ko. Binabasa ko na nga doon sa mga talata. Ayaw mo lang ang pababasahin. Bakit? Ayaw takot sa pababasa ko? Sige. Takot sa pababasa talata na yun ang mga sinaaran ng Kristo lang. Yung kumakain. Wait lang ha. Brother Calesa. Brother Calesa, patulin ko sa'yo. Ikaw yung humatol bro, kung sinasagot ba niya yung mga tanong ko sa bawat talata binabasa niya. Mo sa ilagay mo sa yan. Ipahatol mo sa mga lipunan. Sumasagot ako, ang gulo niyo. Ang hatol ko, Brad Jerry, nililis mo kasi yung
Hindi ako naginig. Sumasagot. Ano ba ang sagot ko? Di ba nagsasagot ako? Hindi nyo, ayaw nyo lang makinig. Ayaw nyo lang makinig sa sagot ko. Ano ka ba? Sumasagot ka nga, pero wala ka namang... Oh, yun naman pala. Sumasagot ako. Yun naman pala. Sumasagot ako. Pero anong ginagawa ninyo? Ginugulo ninyo ang sagot ko. Hindi, Brad Jerry, kasi... Magulo kayo makausap. Para kang pipaklong, Brad Jerry, talon Hindi, ka na. yung ang gulo yung kausap. Talaga, ang gulo yung kausap. Kasi bakit? Hindi kami nagugulo Yung kausap. Kasi nagtatanong kayo, sinasagot ko kayo, ayaw nyo kung masagutin. Ano ka ba? Sabi mo ngayon, sasabi mo lang sumasagot ka. Sabi mo sumasagot ka. Ano ba yun? Asan bang totoo yun? Sumasagot ako, hindi. Sinabi mo lang sumasagot ka. Oo. Ang gulo yun. Yan nga, Brad Jerry, yung tinatanong ni Brad Jando, hindi ka direct na nagsagot, talon ka ng talon. Kaya nga yun nga ang sabi ko doon sa mga talata. Oo. Diba, sumasagot ako. Sinabi mo na, sumasagot ako. Tapos ngayon, ayaw mong sabihin na sumasagot ako. Bro, ako magpapaliwanag ha. Ang ginagawa mo ganito. Kuha ka ng isang talata, tapos dinugtungan mo ng ibang talata, tapos dugtong naman ng ibang talata, and then ang ginagawa mo, bibigay ka ng conclusion mo sa akin. Sa mga talata pinagdugtong-dugtong mo, bibigyan mo yan ng conclusion. Ang ibinibigay mo sa akin, conclusion mo. Hindi yun ang tinatanong ko. Hindi ko tinatanong ang conclusion sa mga talata pinagtagpi-tagpi mo na kahit ati pang i-konsulta sa mga Bible scholar, hindi tugma sa paliwanag mo. So ang sa akin lang, saan sa Biblia mababasa na si Kristo mismo ang nag-utos na ang kakain lamang ng tinapay, yung nasa 144,000. Ang ginagawa mo, nagtagpi-tagpi ka ng talata na hindi naman, wala namang kinalaman sa tinapay, lahat ng mga pinagtagpi-tagpi mo. Basta sagutin niya ako, hindi. Magkukonklusyon ka. Ang kita. Basta sagutin mo ako, hindi. Pinasagot kita po, hindi ka naman sumasagot eh. Bakit ang gulo nyo? Pati na mo ha. Bakit ang gulo nyo? Una, John 14:3. Una, John 14:3. Sumunod mo, Revelation 14:1-5. Ano pa sunod na talata mo? Ano ba? Pasasagutin niya ako, hindi. Hindi ka sumasagot nga eh. Sumasagot nga, sabi niya ni Carissa nga, sumasagot ako. Ngayon, ang gulo-gulo nyo. O sige, isa-isahin natin yung mga talatang binigay mo. Sa John chapter 14 verse 3, may sinabi ba doon si Kristo na ang kakain ng kanyang tinapay ay yun lang 144,000? Ang gulo nyo eh, sumasagot pa ako. Hindi pa ako tapos ha. Ang gulo nyo na. Kanina pa ako nagtatanong kayo, tapos ayaw nyo naman ako masagutin. Ano ba kayo? Naku, hindi ka sumasagot bro eh. Sabi mo lang sumasagot ka eh. Hindi mo katanungan. Baka akala mo, sa'yo na itong live ha? Sige bro, wala akong di ako tatakot bro. Sige. Alam naman ng mga manunood, hindi naman mga bingi yung nanonood eh. Napakalinaw ng aking tanong eh. Saan sa Biblia mababasa na sinabi ni Kristo na ang kakain lamang ng kanyang tinapay ay yung nasa 144,000? Unang talatang binigay mo sa akin, John 14:3. Walang sinabi si Kristo doon. Pangalawa, Revelation 14:1-5. Walang sinabi si Kristo ron. Ikatlong talata mo ano? Sino yung kumakain doon sa banal na hapunan? Ngayon, Gawa 27, wala namang sinabi si Kristo doon na 144,000 lang ang kakain. Doon sa banal na hapunan, hindi umabot ng 144,000 yon. At wala siyang sinabi doon na 144,000 lang ang pakakainin. Ang gulo mo, hindi pa ako nakatapos ng sige, ano pang talata may ilalabas mo? Ano ka ba naman? Patapusin mo ako, hindi? Yan nga, pinapatapos ko na sa iyo eh. Bilisan mo na. Anong talata naman yung susunod mo? Tapos ang gulo-gulo mo. Sige na. Huwag ka na mag-side comment. Ano pa ang sunod na talatang bibigay mo? Ano pa? Kanina ka pa. Gusto mo bang sagot ko? Hindi. Nako, to eh. Naglalaro lang to eh. Sige na, sagutin mo na. Ano pang ibang talata na ibibigay mo? Huwag ka nang magsasagmat. Hindi ka nang ingay. Hanggang matapos ako. Anong oras ka matatapos?
Hanggang matapos ako, wala ka nang pakialam doon. Ay, kung abutan ka na isang oras sila ko maghihintay. Ay, naku, ano yan? Pagliligaw na yan. Very simple lang naman eh. Saan sa Biblia mababasa na sinabi ni Kristo na 144,000 lang ang pakakainin niya sa kanyang laman, sa tinapay. Wala akong, ang dami mong binigay talata, abutan ka isang oras, pagliligaw na yan, bro. Ay, hindi. Ayaw mo nang makinig. Ay, hindi. Pagliligaw na nga yan eh. Unang talata mo pa lang, bagsak na. Pangalawang talata mo, bagsak na. Pangatlong talata mo, bagsak na. Pang-apat na konklusyon mo sa banal na hapunan, bagsak na naman. Ano pa? Ikaw ang bagsak. Ano ang bagsak? Bagsak na bagsak. John chapter 14 verse 3, walang sinabi ang Panginoon doon na 144,000 lang ang pakakainin ng kanyang tinapay. Wala doon. Tapos dinugtong mo bigla yung Revelation 14, 1-5. Wala namang sinasabi doon na sinabi niya na 144,000 na pakakainin ng kanyang tinapay. Tapos banal na hapunan. Wala namang sinabi doon na 144,000 na pakakainin ng kanyang tinapay. Wala lahat. Yung sinaharan ni Kristo, yung apostolis. O, di ba? Wala nga doon eh. Wala doon. Matigas pala ulo mo eh. Wala doon. Ibigay mo yung talata na hinahanap ko. Brajando. Yes, Brother Kalesa. Next question na lang para nahirapan eh. Nahihirapan nga siya. Yun nga. Ano ang isa pang talata na ilalanta dyan? Dahil pag tagpi-tagpiin natin lahat, ano pa isang talata niya? Ayan yun lang ako masagutin. Kasi, nakatan yun. Ay nako, dami mong side ko. Alam mo, dinadamihan mo ang side comment dahil alam mo wala kang sagot. Kaya mo dinadamihan ng side comment dahil alam mo wala kang sagot. Sige, ano pa ang isang talata na ilalabas mo? Tapos nakapagbasa eh. Saan talata eh? Sunod talata mo? Okay. Basahin ko ulit yung Mateo. Huwag kang hanggang matapos ako, maghintay ka. Mateo ano? Ba sasagutin? Ano ka ba? Naku, dami mo side comment eh. Kung sa ano pa to, killing the time ang ginagawa mo, technique mo ba yan? Makinig ka muna. Sige na, sagutin mo na. Hindi yung pandada eh. Sige, ano yan, Mateo? Hindi pa ako Huwag ka nang mag-ingay. Sige pa, Mateo. Kaya titingnan ko naman ulit kung may sinasabi bang tinapay doon. Makinig ka muna. Dito muna ako. Babasahin ko yung mga talata ayon sa mga sinaan. Ito Mateo. Sa ilang versikulo 3. Mateo. Huwag mo muna mag-ingay. Ano yan, Mateo? 5:3. Huwag ka muna mag-ingay. Mateo 5:3 na naman ulit. Wala na naman kinalaman sa tinapay ang Mateo 5:3. Naghintay ka ba naman? Yung kadong mahuna-una sa ilang espiritu na Panginoon, pag-ila ang dinharian sa langit. Kasinto. Walang... Malipain, hindi gutom sa ubuhaw. Sa pagkamatarong kay sila pag-abusgon. Malipain ang mga malumog. Kay ila mamanunod ang iguta. Magkulat tayo sa sisaba. Wala. Tinan mo ha. Binigay mo sa akin Mateo 5. Ang pagbigay ni Kristo ng kanyang tinapay nasa Mateo 26. Doon niya binigay ang tinapay, Mateo 26. Tapos aatras ko sa Mateo 5. Out of context nga. Hindi yan ang tanong ko eh. Ano ka ba naman? Hindi. Ikaw ang ano ka ba naman? Very simple lang naman ang tanong ko. Pinaglalaroan mo lang yung mga talata. Pinatatagpi-tagpi, paatras ka. Mateo 26 binigay tinapay, saka Mateo 5. Out of context yun. Ayaw mo yata akong masasagot. Hindi. Ayaw ko yun, nakikipaglokohan ako. Ayaw ko yun. Ayaw ko pinagluloko ako, no? Nakikipaglokohan. Wala akong oras pagkikipaglokohan. Mateo 26 binigay ang tinapay. Ba't bigla kang pala sa Mateo 5? Out of context yun. Maghintay ka ha. Ay, nako.
You are just wasting the time. Alam mo walang sagot eh. Alam mo mapapahiyang saksi ni Job ito baka ito in-upload ko na sa sa YouTube namin. Kung makikinig ka, Makikita dito na hindi ka sumasagot, nagdadahilan ka pa. Para patunayan yan, ang mga comment ng mga tao manonood dito, lahat mapipikon sa iyo. Bakit? Very simple lang ang tanong. Saan sa Biblia sinabi ni Kristo na ang papakainin lang ng 144,000 ay yung ng tinapay yung nasa 144,000? Yun na naman ang tanong ko eh. Ang dahil mong talata pinagtagpi-tagpi, puro naman walang kinalaban sa tinapay yon. ngayon mo na yung natapos sagutin. Brad, Tapos sa pagbasa ng Brother Kalesa, ikaw nga magpaliwanag dyan. Mukhang nagduduling-dulingan eh. Napakaliwanag naman pinapasagot ko siya eh. Ginagawa lang niya, mukhang pinaglalaroan lang yung ano eh. Sige, ikaw magpaliwanag dyan, Kalesa. Brad Jeff, excuse me muna, parang marami na natagay mo. Kasi, hindi ba lang ito kanya kayo yun? Huwag mo ang ipagbintang yan sa amin. Ha? Yung gawain ninyo mga huwag nyo ibintang sa amin yan. Ang gawain ninyo, huwag nyo ibintang sa ibang tao. Kung ano kayo, huwag nyo sa ibang tao. ganyan yung salita mo nung nagkausap ko tayo nung nakarang araw. Ano ka ma? Pero ngayon, Brad Jeff, Huwag nyo ipahit sa ibang tao. yung Yung salita ginagawa ninyo, huwag nyo ipahit. baka marami ka na nainom dyan. Baka ikaw na matakinom. Huwag mo ginagawa sa ibang tao yung ginagawa ninyo. Mga kayo, mga lasinggo. Sana, saksi ni Hioba, bago ka humarap sa talakayan, huwag ka sanang lasing, ano? Huwag kang maglasing-lasingan. Very simple lang naman ang aking tanong eh. Saan sa Biblia mababasa na sinabi ni Kristo na ang papakainin lamang ng kanyang tinapay nung nasa 144,000? Unang talata mo bagsak. John 14:3. Walang sinasabi doon si Kristo na ang pakakainin ko ng aking tinapay yung nasa 144,000 lang. Tapos, Revelation chapter 14 verses 1 to 5. Walang sinabi si Kristo rin doon na ang pakakainin ng kanyang tinapay yung nasa 144,000 lang. Pangatlo, sabi mo yung nasa banal na hapunan. During the Last Supper, walang sinabi si Kristo doon na ang papakainin niya ng kanyang tinapay yun lamang nasa 144,000. Pang-apat, yung Gawa 27, walang sinabi din doon na ang pinakain ni Pablo, yun lamang nasa 144,000. Tapos, Mateo 5:3 ka na naman ngayon. Walang sinasabi rin naman dito na ang papakainin niya yung nasa 144,000. Ang tanong, very simple lang naman eh. Very simple na tanong eh. Nasaan sa Biblia ang aral ninyo na ang papakainin lamang nung tinapay ay yung nasa 144,000? Sinasagot kita. Wala ka pang sinasagot. Nakailang talata ka na, wala doon ang sagot. Saan bang nagsasabi ninyo? Sabi ni Kalisa, nagsabi si Kalisa kanina na sumasagot ako. Ngayon, sasabihin mo. Para lang tong ganito bro. Nagtanong ako ng 1 plus 1, sumasagot ka. Pero ang sinasagot mo, araling panlipunan. Yan ang nangyayari. Ako'y nagtatanong ng 1 plus 1, sumasagot ka nga, pero ang sinasagot mo, araling panlipunan. Sumagot ka ng tama. Kung ano yung tanong ko, yun ang ibigay mong sagot. Yung mga talatang binigay mo, walang kinalaman sa tinapa yun. Hindi ba ako pinapatapos? Ano ka ba? Bro, kahit patapusin kita, sana binigay mo na yung talata. Yung mga talatang binagbibigay mo ngayon na nasa gitna ka pa, ni isa walang tumugma. Wala kang pangalam doon sa talata. Wag mong yung talata ko. Bakit ginagawa kong ganung talata? Kasi tanungin kita, sa Mateo 5, versikulo 3, may sinabi ba rito si Kristo na ang papakainin ng kanyang tinapay yung lang nasa 144,000? Yun lang sabi doon, sinaaran yan. Hindi ko tinatanong kung sino yung kanya pinangakuan. Tama, sabi ko na nga ba, nililihis mo ang issue eh. Wala ako tatanong kung sino yung kanya pinangakuan. Ang tinatanong ko, sinabi ba rito na ang papakainin lamang ng kanyang tinapay yung nasa 144,000 o hindi? Hindi pa ako tapos ng sagot ba? No, hindi pa ako nakapag... Huwag mong ilihis na may pinangakuan. Diyan ang tanong ko eh.
Huwag kang muna magsumabat. Kanina ka pa, sumasabat ka sa sagot ko, ha? Hindi ako napagtapos. Paano ako makapagtapos niyan? Ang ginugulo mo yata yung ano ko, ha? Yung technique mo rin din yan. Yan ang technique mo rin eh. Yung ang pag sumasagot sa inyo, ang technique din ninyo, ginugulo ninyo. Ganyan lang kayo eh. Hindi kita ginugulo, bro. Gusto ko lang ibigay mo ang sagot na hinahanap ko. Ang ginagawa mo, nagtatagpi-tagpi ka ng talatang wala namang kinalaman sa tanong ko. Ito ang ginagawa ninyo. Ito ang ginagawa ninyo. Kung magtatanong kayo, tapos, ito sa mga live ninyo, nakikita ko rin yan, ginagawa ninyo. Yung sumasagot, pinugulo ninyo. Bakit? Ano ba yung... Dami mong dahilan eh. Alam mo, mahaba-haba na nai-record ko. 44 minutes na ang nai-record ko, pero wala ka pang sagot. Sige na, tuloy mo na. Paano makasagot niya? Ginugulo ninyo. Yung mga talatang binibigay mo, hindi sagot sa tanong ko. Kasi ginugulo ninyo yung mga sumasagot. Yan ang talaga. Sige. Yan. Nagbigay ka na ng Mateo 5:3. Ano pa ang sunod mong talata? Sa inyo, ginugulo ninyo. Sige na, ano pa ang sunod mong talata? Dahil nakailang talata ka na, wala pa doon ang sagot sa tanong ko. Sumasagot ako. Sabi niyo, sumasagot ako. Tapos ngayon, hindi ako. Hindi ka nga sumasagot, bro. Nagdadahilan ka lang. Sige na, sagot na. Sabi ni kanina, sumasagot na ako. Sabi mo rin kanina, sumasagot ako. Tapos ngayon, sabihin mo naman. Bro, wag kang ano tawag doon? Wag kang bingi-bingihan. Napakalinaw ng aking tanong. Saan sa Biblia mababasa na sinabi ni Kristo na ang pakakainin lamang ng kanyang tinapay yung nasa 144,000? Unang binigay mong talata, John chapter 14 verse 3. Wala doon. Wala. Pangalawang talatang binigay mo, Revelation 14:1-5. Wala pa rin doon. Pangatlong talatang binigay mo, Gawa 27, wala pa rin doon. Pang-apat na dahilan mo yung nagbanal na hapunan, wala pa rin doon. Ngayon, Mateo 5:3, binigay mong talata, wala pa rin doon. Ang hinahanap ko yung talata mismo na sinabi niya, ang papakainin lang ng aking tinapay ay yaon lamang nasa 144,000. Kahit hindi letra por letra, basta nauunawaan na yon ang sentido. Sige. Wag ko kanina ka pa, ang gulo mo Ang gulo mo talaga. Ikaw yung magulo dyan. Ang dami mong dinadahilan eh. Pinapatay mo yung oras eh. Wala ka nang pakialam doon. Anong walang pakialam? Anong walang pakialam? Ako nagtatanong, natural. Huwag mo sabihin sa akin sa eskwelahan, pag natanong sa teacher, wala kang pakialam kung ano yung sasagot mo kay teacher. Mababatukan ka ni teacher niyan. Hindi ka pinakailaman. Wala ka nang makialam kung anong sagot ko, di ba? Ano ba naman? Wala ka pa sinasagot, bro. Unang talata mo, palpak. Kalawang talata mo, palpak. Katong talata mo, pakpak. Puro palpak lahat. Nakalimang talata ka na, palpak pa rin. Ano yung pang-anim mo? Sabi mo kanina, sumasagot ako ngayon, hindi na. Ano ko ba kayo? Hindi ka ito bro Declared. Hindi ka sumasagot. Ang ginagawa mo, pinapatay mo ang oras sa pagdadahilan mo. Hindi ka sumasagot. Ibigay mo na ang sagot sa tanong ko. Saan sa Biblia mababasa na sinabi ni Kristo na pakakainin lamang ng kanyang tinapay yung nasa 144,000? Sasagutin ko ha, huwag kang magulo. Balik ako sa talata na ginamit ko kanina ha. Huwag kang magulo ha, patapusin mo ako. Hanggang sa matapos ako ha. Huwag kang sumabat kahit isa. Bro, hindi ako loko-loko na wag mo akong pagluloko-lokohin dito ha. Hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Huwag mong sabihin na maghintay ako hanggang kailan ka matapos. Tapos ang mangyayari, wala rin doon ang sagot sa tanong ko. Nakailang talata ka na wala ka pang sinasagot. Say, sagutin mo ng tanong ko na lang. Diretsuhin mo na lang ako. Maghintay ka muna. Sasagutin kita. Ayaw mo naman akong ang gulo mo. Ba't hindi mo diretsuhin, bro? Ba't hindi mo diretsuhin? Ba't ka paligoy-ligoy? Ba't hindi mo diretsuhin? Ang gulo mo talaga dyan talaga. Ba't hindi mo diretsuhin? Ba't ka paligoy-ligoy? Sasagutin ko na.
Ayaw mo ba naman ang gulo mo? Sige, sagutin mo na. Sige, sagutin mo na. Huwag ka na pandahilan dyan. Sagutin mo na. Huwag ka na magano ha, huwag kang mag-ingay hanggang matapos ako. Bro, wag mo akong paglolokohin bro na hanggang matapos ka dahil hindi ka naman sumasagot. Diretso mo na bigay yung talata, tapos babasahin ko talata. Pag naintindihan ko na yun ang sentido, then okay, tapos na usapan. Oh, huwag ka na mag-ingay ha. Nge. Pangako, huwag ka na mag-ingay. Pangako ka, hindi ka na mag-ingay. Pag out of context ka pa rin, mag-iingay ako. Sige. Bakit naman? Kung out of context ka, mag-iingay ako. Teka muna. Hanggang sa dating data. Kung ayaw mo akong mag-ingay, huwag kang magbigay ng talatang out of context. Sige. Bahala ka muna. Bahala ka na dyan sa buhay mo rin. So wala talata talaga, wala. Babasahin ko na. Ayaw mo pa. O sige, basahin mo na kung anong talata ang hinahanap ko. Basahin mo na. Ako muna sa Juan talata. Juan Kabanata, Kaposes. Simulan ko doon ha. Huwag kang mag-ingay hanggang matapos ako. Sa mga talata ang gagamitin ko ha. Huwag kang mag-ingay ha. Babalikan mo ko muna yung mga talata ang ginamit ko. Babalikan ko muna ha. Ito ha. Naku, masahaba bro kung babalikan mo yung talata na wala namang kinalaman sa tanong ko. Diretso mo na lang yung talata, mga pinagtagpi-tagpi mong talata na natigil ka sa Mateo 5:3. Anong karugtong? Kung kanina pa, hindi mo ako pinipigilan, sana, tapos ko na to. Bro, wag mo akong pagluloko-lokohin. Kanina ka pa kita hininga ng talata, nagbibigay ka ng talata, pero mga talata binibigay mo, wala naman doon na sinabi ni Kristo na pakakainin ng kanyang tinapay yung nasa 144,000. Out of context ka. Kahit sinong Bible scholar hindi sumusuporta sa paliwanag mo sa mga talata, gumagawa ka ng sarili mong reasoning na hindi naman context, wala naman sa hindi naman contextualize sa Bible. Bigyan mo yung talata na hinahanap ko. Ano? Babasahan na kita ng mga talata ayon sa mga hindi naman ako tatapusin. Ang gulo talaga. Ang gulo nyo talaga kausap mga Katoliko. Ikaw ang magulo kausap, bro. Sa lahat ng makakapanood ng video na ito, ikaw ang magulong kausap. Isang talata lang na binibigay ko, ang dami mong ibinabato, puro naman out of context. Ikaw ang magulo kausap eh. Nagbabasa ako, di ba? Para makuha natin yung mga konteksto. Yung... Sige. Ating balikan ang mga talatang pinagtatagpi-tagpi mo para maka-join ako sa trip mo ngayon. Sige, ating balikan yung 1:14:3. Ang sabi dito, ganito. At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ang tanong, sinabi ba rito ni Kristo na makakakain ng kanyang tinapay yung 144,000 lang o hindi niya sinabi rito? Ngayon yun ang sinaaran, di ba? Hindi ko tinatanong kung sino sinaaran. Sabi ko na nga ba eh. Likoy ka na naman eh. Wala akong tinatanong kung sino yung pinangakuan. Hindi ko tinatanong kung sino yung pinangakuan. Ang tanong ko sa'yo, nasa talatang ito ba ang sinabi ni Kristo na 144,000 lang ang pakakainin ng kanyang tinapay? Yun ang tanong ko, nasa talatang ito wala. Ito na yan sa banal na hapunan, sabi mo kanina. Napunta na ba ng banal na hapunan? So tinatanggap mo na wala sa 1:14:3 ang sagot sa tanong ko kung saan sinabi ni Kristo raw 144,000 ang abakainin ng tinapay, wala rito. Ang gulo mo. Hindi pa ako makapagtapos-tapos ng niyan. So wala, nandito ba sa talatang ito o wala? Kaya nga, ginagamit kong talata na yan dahil sila ang sinaaran. Hindi ko nga tinatanong kung sinong pinangakuan. Matigas ang ulo mo eh. Hindi ko tinatanong kung sino yung pinangakuan. Ang tanong ko, saang talata mababasa na sinabi ng Panginoon 144,000 lang ang pakakainin ng tinapay? Yun ang tanong ko. Yun na, maghintay ka. Ano maghintay? Wala akong tinatanong kung sino ang pinangakuan. Naintindihan mo?
Yun na nga, tama na nga yung pinangakuhan. O ba't ka sumasagot sa hindi ko tinatanong? Ang tanong ko ang sagutin mo. Nasaan ang talata na sinabi ni Kristo na ang pakakainin ng kanyang tinapay ay yaon lamang na sa 144,000? Ang gulo mo. Yun na nga, sabi kanina, kumakain, sabi mo Naku. Wala to. Wala to. Mapapahiya yung saksi ni Yoban nito. naman doon na yung mga ano O sige, ulitin ko. Nasa 1:14:3 ba na binigay mo ang sagot sa tanong ko na sinabi ni Kristo, 144,000 lang ang pakakainin ng tinapay na dito sa talatang ito o wala? kasama na yan. Kasama na. Doon sa sinabi mo kanina, Kasama? Bakit wala? O sige, kasama pala rito ha. Sinong Bible scholar ang may presenta mo sa akin na nagsabi na ang sentido ng talatang ito ay may kinalaman sa pagpakain ng tinapay? ayun na nga, sagot mo kanina sa akin, no? Sagot mo, tinatanong kita, sino yung kumakain doon sa ano? Di yan ang tanong ko eh. O sige, doon sa banal na hapunan. Yan ha. Sa banal na hapunan na tayo dahil doon ka tumatakbo ngayon eh. Sa banal na hapunan. Saan sa Biblia sinasabi na doon sa banal na hapunan, sinabi ng Panginoon na yung nasa 144,000 lang ang pakakainin ng tinapay? Ang gulo mo ha. Patapusin mo ako pagsagot. Sabi mo kanina, yun na nga, yung kumakain ng ano, yung banal na hapunan, yung mga apostoles. Hindi ko tinatanong kung sino ang kumakain sa banal na hapunan. Sanabi ko na nga ba, puro ka talaga likoy eh. Hindi ko tinatanong kung sino yung kumakain. Ang tanong ko, sa banal na hapunan, saan doon sinabi ni Kristo na ang pakakainin lamang ng kanyang tinapay ay yaon lang nasa 144,000? Diba, sinagot mo lang kanina, yung kumakain. Hindi ko nga tinatanong kung sino yung kumakain. Wala akong tanong kung sino yung kumakain. Ang tanong ko, sinabi ba sa banal na hapunan na ang pakakainin yun lamang nasa 144,000? Yun na, sagot mo kanina, sinatanong kita, ang sagot mo naman kanina, yung pinakakuhan, yung... Hindi ko tinatanong kung sino pinangakuan. Hindi ko tinatanong kung sino yung kumakain sa banal na hapunan. Ang tanong ko, sinabi ba dyan ni Kristo na yung nasa 144,000 lang ang pakakainin ng tinapay? Yun ang tanong ko. 144,000, no? Kasama na doon ang mga apostoles. Hindi ko tinatanong kung kasama na ba ang mga apostoles doon. Naku, napakahina mo naman mag-isip. Hindi ko tinatanong kung kasama bang mga apostoles doon o hindi ba kasama. Hindi yun ang tanong ko. Ang tanong ko, saan sa Biblia mababasa na ang Panginoon nagsabi na ang pakakainin lamang ng kanyang tinapay ay yung nasa 144,000? Sabi mo kanina, no? Sabi mo kanina, yung pinakakuha ni Panginoong Hesus, yung mga apostoles doon. Hindi kong, bro, wag kang nga bingi-bingihan, bro. Wag kang nga bingi-bingihan. Hindi ko tinatanong sa iyo kung sino ang kumakain sa banal na hapunan. Hindi ko tinatanong sa iyo kung yung kumakain ba'y bahagi ba ng 144,000. Ang tanong ko sa iyo, saang talata sa Biblia na sinabi ng Panginoon na yung nasa 144,000 lang ang pakakainin ng kanyang tinapay? Basahin ko ha. Basahin ko ng ibang talata. Ito ha. Kasinin natin. Patalata. Ito ha. Sabi dito. Dugang patin ako mato ug magandang gapit alang kaninyo, mubalik ko ug dadon muna ako aron nga kung asa ko to asab na pagpisit 14 po sa kuan tiyang isara ni kuan na to sa pinadayag o. Bro, hindi ko alam kung bingi ka ba, na bingi-bingihan ka lang. Ang tanong ko sa iyo very simple eh. Hindi ko tinatanong kung sino ang pinangakuan.
Hindi ko tinatanong kung sino yung kumakain sa banal na hapunan. Hindi ko tinatanong kung kasama ba ang apostol sa 144,000. Hindi ko rin tinatanong kung ilan yung nakapunta sa langit. Hindi ko rin tinatanong kung ilan yung 12 tribe of Israel. Ang tanong ko, nasaan sa Biblia na sinabi ng Panginoon na ang papakainin lamang ng kanyang tinapay ay yung nasa 144,000? Witang katauhan, ingong mga unang bunga. Ay nako. Hindi ko tinatanong kung sino ang unang bunga. Huwag kang bingi-bingihan. Kawawa naman tong saksi ni Jehovah na ito. Hindi ko tinatanong kung sino yung unang bunga. Ang tanong ko, saan sa Biblia mababasa na ang 144,000 lang ang pwedeng kumain ng tinapay? Yun na nga ang na kumakain sa banal na hapunan, yung 12 apostoles. Hindi ko tinatanong bro kung sino yung kumakain sa banal na hapunan. Paulit-ulit na lang ako nito eh. Ang tanong ko, saan mababasa na sinabi ng Panginoon na ang pakakainin lamang ng kanyang tinapay yung nasa 144,000? Yun ang tanong ko. Yun ang pinangkuhan doon sa kung babasahin mo yung banal na hapunan, ang kumakain doon, mga apostoles. Hindi ko nga tinatanong bro kung sino kumakain doon eh. Di ba, kumakain yun. Hindi yung tanong ko. Sino kumakain doon, mga... Hindi ko tinatanong kung sino kumakain doon. Hindi sagot ko, kumakain yung... Hindi yung tinatanong ko kung sino kumakain doon nga. Kumakain na, sabi mo nga kanina. Yung sagot mo kanina, sabi mo. Hindi ko tinatanong kung sino yung kumakain sa banal na hapunan. Ang tanong ko, saan mababasa na sinabi ni Kristo na yung nasa 144,000 lang ang pakakainin ng tinapay? Sagot ko makinig ka. Yun ang sagot mo kanina, yung kumakain doon sa banal na hapunan, yung mga apostoles. Sa 12 kung pinangakuhan sila. Pinangakuhan sila doon sa langit. Hindi yan ang tanong ko kung sila ba pinangakuhan sa langit o hindi. Ay nako, tulibagbag man kaayo. Tulibagbag man kaayo. Hindi ko tinatanong kung sino ang pinangakuhang makakapunta ng langit. Hindi ko tinatanong kung sino yung kumakain sa banal na hapunan. Hindi ko tinatanong kung sino yung pinakain sa banal na hapunan. Ang tanong ko, saang talata sa Biblia na sinabi ng Panginoon na yung nasa 144,000 lang ang kanyang pakakainin ng tinapay? Lahat nga sila, 144,000, binasa ko na nga. Hindi ko nga tinatanong kung ilan sila, lahat. Ulitin ko Nililis talaga. Hindi ko tinatanong kung ilan silang nandoon. Ang tanong ko, saan mababasa na sinabi ni Kristo na ang pakakainin lamang ng kanyang tinapay ay yung nasa 144,000? Siyempre naman, yung pinangakuhan, yun hindi ko nga tinatanong kung sino pinangakuan eh. Huwag na lang bro. Dahil you are just wasting my time with your nonsense answers. Nonsense. Lahat ng talata out of context, very nonsense. Hindi na kita pilitin. At least isa ka sa mga nabiktima ng tanong na yan na hindi sumasagot ng tama. Okay na sa akin yan bro. Sige. Hindi na kita pilitin, kawawa ka naman eh. Bro, marami makakapanood nito. At siyempre mapapahiya kayong saksi ni Jehovah. Dahil sa tanong na very simple lang naman siya. Jeffrey Lagoy. Ito? Ang pangalan nito? Yun nga, Jeffrey Lagoy nga. So, hindi na kita pipilitin bro. Dahil ang haba na nai-record ko, wala ka pang talatang binigay na sagot sa tanong ko. Very simple lang ang tanong ko. Saang talata sa Biblia sinabi ng Panginoon
na bibigyan lamang ng tinapay yung nasa 144,000, yun ang, kaya ko natanong yun kasi yung mga membro nyo tumatanggi. Yang sabi ng Panginoon sa 1:6, 54-56, sino man na kumain, sino man, na? O sino man na kumain. Pag sinabi sino man, hindi siya exclusive. Hindi siya exclusive. So sa inyong aral, exclusive kasi, kaya kita hinahanapan ng hinahanap kita ng talata, at based sa sa paliwanag mo, wala naman. So hindi kita pilitin, bro. Dahil ang haba na, umabot ako ng 1 hour and 4 minutes, hindi mo sinasagot ang aking tanong. Yan. So sa lahat ng makakapanood nito, sa punto por punto, saksi ni Jehovah na mismong tinatanong ko kung biblical ba yon. Ni isang talata hindi tumugma. Unang talatang binigay, 1:14-3, walang sinabi doon. Pangalawa, banal na hapunan, walang sinabi doon. Pangatlo, Revelation 14:1-5, walang sinabi roon. Pang-apat, Matthew 5:3, walang sinabi roon. Iniikot-ikot ang mga talata, pinagtatagpi-tagpi, walang sinabi roon. Salamat na lang sa iyo, Jeffrey Lagoy, ng Saksi ni Jehovah. At least, sa dami na nakakapanood ng aming programa, makikita nila na ang reason ba't umiiwas ang mga Saksi ni Jehovah aking tinatanong tungkol sa bagay na yan, dahil wala talagang talata. At napapatunayan na very unbiblical. Wala kayong mga No? Very unbiblical. So, salamat na lang sa iyo, Jeffrey Lagoy. At the more mo sinasayang ang oras, ng kunwari pagsagot, the more mo pinapatunayan na unbiblical ang aral nyong yan. The more ka na lumilihi sa sila yung kumain, sila yung pinangakuan, napunta sa langit. The more ka umiiwas, naglilis-lis ka sa dapat sanang isagot sa aking tanong, the more din napapatunayan na unbiblical yung aral nyo na yan. Ha, Jeffrey Lagoy? Wala ka pa akong pinapasagot, hindi mo ako pinapasagot. Ano pinapasagot? Kanina ka pa sumasagot, di ba? Sabi mo? Ikaw mo nagsabi, di ba? Kanina ka pang sumasagot. Kahit na sinabi ko na hindi ka pa sumasagot, pinipilit mo pa rin na sumasagot ka na. Sa mga talatang binigay mo, walang alinman doon na nagsasabing sinabi ng Panginoon na 144,000 lang ang pakakainin ng kanyang tinapay at yung iba, tumanggi kayo, walang ganun. Aral nyo yan na unbiblical. Sa inyo yan, hindi kayo. Anong sa amin? Wala kaming turong ganyan, kayo lang. Wala kaming turong mga Katoliko na 144,000 lang ang pakakainin ng tinapay, wala nun. Sa amin, sino man. Pag sinabi sino man, hindi siya exclusive. Sa inyo exclusive, kaya ako tinahanapan talata. Pero wala ka na ibigay na talata. Salamat na lang, Jeffrey Lagoy. Okay na ba yon? Diba? Sino man yung kumakain, yung 144,000. Wala nga. Pag sinabi sino man, hindi siya. Halimbawa ganito, sino man, may Amerikanong kumain. Hindi nakasama yon. Diba, ang mapusulis sagot mo? Hindi. May Amerikanong kumain, hindi nakasama yon. Hindi. Kasi yung 144,000, 12 tribes of Israel lang yon. Ha? 12 tribes of Israel lang yon. May kumaing Amerikano. Hindi nakasama yon. Yan sila. Alam mo ba yung mga Amerikano? Yan sila ay kasama din yan sa mga Israelites. Ano kasama? Amerikano daw kasama sa Israelites. Ang layo, bloodline, ang layo. Nakakatawa yung sinabi mo, kasama? Ang tawag ng mga Israelitas sa mga Amerikano is taga-ibang lupa. Sabihin mo, kasama? Sabi niyo, di ba, makatagmo kayo ng Kawawa naman to. Yung nasa 144,000, 12 tribes of Israel lamang yun. Nasa 12 tribo ng Israel. Yung 12 tribes, 144,000 Israelita yon na nasa iba't ibang bahagi ng lupa ng mga Israelita. Di kasama Pilipino doon. Kaya lahat kayo tumatanggi.
Hindi kasama doon ng Amerikano, kaya lahat ng Amerikano saksi, hindi tumatanggi rin. Yan ang reason. At wala pang member ng saksi ni Jehovah ang kumain nun. Tulusot ka pa. Sige na. Salamat na lang at least sa episode na ito, napapatunayan ko na the more niyang binaglalaroan yung sitwasyon, yung tanungan, the more siyang inaksaya yung oras, the more napapatunayan na unbiblical nga. Ha, Jeffrey Lagoy? Ikaw, sa inyo, hindi biblical. Hindi mo ako pinapasagot. Ano, hindi pinapasagot? Pinapasagot kita. Sabi mo pa nga, sumasagot ka na. Tapos ngayon, babalik na naman na hindi kita pinapasagot. Pinasagot dito, di ba? Nabigay ka nga talata eh. John 14:3. Ano yun? Hindi mo yun sagot? Tapos ano? Revelation 14:1-5. Oh. Tapos, banal na hapunan. Tapos, punta ka naman doon sa Mateo 5:3. Pero pag tanong kita isa-isa sa mga talatang yun, sinabi ba dyan sa talatang yan na 144,000 lang pakakainin ng tinapay? Wala yung ano. Yan ang pinangakuan. Yan yung kumain. Yan tinatanong ko sa'yo. Kaya the more na, tapos inaapura kitang sagutin mo na din na mahaba na na-record ko, tawa-tawa ka lang eh. Patawa-tawa ka lang. Laro mo kung inaaksaya sa mga side comments mo. Ano? So, the more ka nag-aaksaya ng side comments, the more nakikita na hindi mo sinasagot ang tanong sa madaling salita, unbiblical ang turo ninyo na 144,000 lang ang pakakainin ng tinapay ni Kristo. Sige, salamat na lang sa iyo, Brother Jeffrey. At mahaba-haba na rin itong na-record ko ngayon. 1 hour and 10 minutes at least. Mahaba-haba na to. Thank you na lang sa iyo, bro. At least, ginawa mo lahat ng paraan mo, sagutin ng tanong, pero hindi mo pa rin ginawa dahil talaga ang totoo, walang sagot sa aking tanong. Maraming salamat, bro, and bye-bye na, bro. Bukas, mapapanood to sa punto por punto. Bye-bye! Okay, yun. So, thank you na po sa inyong lahat. Straight to the point po yun, no, na episode. Naway na-enjoy po kayo doon. Nakita ninyo na ang saksi ni Jehovah nahihirapang sagutin ng doktrinang yan. Tinatawagan ko si yung tumira kay Father Darwin, Maricel JW. Ayaw ni Maricel JW. Gusto niya kasi, through chat lang. Ayaw niya ng tawagan. Kaya, naghanap ako ng ibang saksi ni Jehovah. Pinapilit ko sagutin niya, nahihirapan. Yun ang reason kaya umiiwas yung yung saksi niyo, mga babae na tumitira kay Father Darwin. Hanggang dito na lamang po ako. Salamat po sa inyong lahat sa panonood ng ating programa, Straight to the Point. Sa mga gustong magipagkalakayan sa akin, just add me on my Facebook account, John D. Alabado. And bye-bye sa inyong lahat.